Ako ho, ito yung bakit po ako nag-upgrade. Dahil doon sa pag-upgrade ko, binalyuhan ko lamang ang ating C1 token ng piso. Napakaliit ito. Sila $1, €1. Ako piso lang, piso. Ang nagtano ako dahil bakit so I mean, break even ako dun sa makukuha kong C1 token. At saka lagi yun yung pakakatandaan na pag tayo nasa cryptocurrency, walang nalulugi sa cryptocurrency. Hindi ho ito, dahil ang hawak ko natin, yung token natin, huwag ho lang natin, kaya lang ho tayo matatalo dito, kung papalit natin ngayon, napakamababa. Ngayon, bumibili ako ng IXT. IXT ho ngayon, ang concentrate kong bilhin. Bakit? Tama, tama. Bakit ho hindi ako bibili ng IXT token? 7 point, mahigit lang ng 7 piso. Bakit kung hindi ako bibili ng halagang 7 piso kung hindi 217 pesos nakabili ako? Meron ho ako nabiling 217 pesos, mahigit 100. Marami ho ako nabiling 94, 92. Nakabili ako noon. Bakit hindi ako bibili ngayon 7 piso? Patuloy ho akong bibili at ayaw ko pang tumaas yan. Dahil buwan-buwan ho, patuloy ho akong bibili. Kanina minashare ako na ang pera natin, kaya ako nandito ngayon, nasa Facebook ko yon, na-share ko yon, na ang sabi doon, ang pera natin sa bangko, walang kikitain, malulugi tayo. Bakit hindi natin alisin ang ating, hindi naman sa alisin, mahirap din naman yung ubusin natin. Ibig sabihin, kung magkano ba yung pwede natin na wag kukunin, oras yung ang token natin, oras tayong may hawak tayong token, hindi naman, kahit ho yun maging 5 centesimi, hindi naman ho nababawasan ang token natin. Kung ang token natin yung 1,000, ay ano kung 5 centesimo yun, ay di antayin natin na sinasabi nilang $10. Ganun lang. Kaya walang katalo-talo ho sa cryptocurrency. Yun ang tandaan ninyo. Hindi tayo malulugi diyan. Kaya yun lang ho, yung mga ako ho, hindi ako kagaya nila. Ngayon, iniisip ko ngayon, sina Sir Dami, Sir Eddie, napakarami nilang IXT. Ay paano kung patuloy akong buwan-buwan akong bumili ng 2,000 token? Baka makalapit din ako sa kanila kung hindi tataas. Kaya lang ho ako hindi bibili ay pag tumaas ng token. Pero habang ang token ay nasa 7, 8, bumaba pa, patuloy ho akong bibili buwan-buwan. Baka 2 beses pa ako bumili. Dahil para makakuano ako dahil nakabili nga ako ng mataas ngayon pag namang mura. At kung ano nga kung mangyari, ay yung sinasabi nilang $10. Magkano $10? 5,500 pesos? Ay napakalaki ng ating kikitain. Kaya kayo ho, nandiyan, ay wag na kayong magbili. Mag-ipon na kayo ng tokens at IXT. Yun lamang ho at maraming salamat. Salamat po Ninong Ide. At ayun o. Ewan ko kung nakita nyo kanina. Nandito na ba kayo kanina? Kita ko sa inyo ha. Dito ako napaisip eh. Ay, tika. Ayan. Yan yung mabuti. Yan. Screenshot nyo na rin. $10. Kung maaari pa Going to $10. Ilagay niyo doon sa inyong tulugan. Yung lagi niyo nakikita. Pakipasa nga yan sa akin para aking kunyan, pakipakita kay Kuan, baka magkita kami. Baka magkita tayo. Ipakikita ko yan kay Chris. Icon mo sa akin, pasa mo Coach Eddie sa akin. Papakita ko yan. Ayun si Captain Planet. Ayan. Si Captain Planet. Siya rin ang nag-update dito. Ayan, mag-update din tayo dito. Ayan. Di ba nakita niyo? Tika, pakita ko ulit. Di ba, pangalan nung Captain Planet na posiblito tayo umabot ng $10 at 100 next year. Nandito siya para alam niyo rin kung legit ba yan si o baka yan ay impostor. Dito niyo makikita siya
Ito yung update niya kagabi. Yan. Nakikita nyo? Yan o, kagabi yan o. Captain Mamaya, Planet. pag-usapan din natin yung milk token. Kita nyo? Oo. Admin siya. Admin siya dyan sa Captain Planet. Mm. Kaya doon ako napaisip. Napaisip talaga ako doon. Ano kaya nakita nila na posibleng umabot ng $10 to 100 next year? Ang nakikita ko naman dyan, Kuya Ed, baka pag nag-launch yung C1 token natin, magtutulungan sila. Isa yun. Pwede. No? Isa yun. Tapos, siyempre, hindi pa nga lumalabas yung 5 laro. May 5 laro pa nalalabas. May laro pa. Ang dami pa. Yung avatar natin, hindi pa nagagamit yung avatar nating iba eh. Di ba? Hindi pa nagagamit. Diba? Kaya, yun talaga, napapaisip ako doon. Pero, mangyari man yan o hindi, at least ready tayo. Ready tayong marami ng token. Yes. Habang mababa pa, tama yung sabi ni Kuya Ed na habang mababa pa, samantalahin yung mag-ipon ng token. Dahil pag nangyari nga ito, maraming dito bro, maraming magagawang buhay dito. Ito pa lang pinag-uusapan natin, token lang nga, wala pa po yung C1 token dyan. Yan pa lang po yung pinag-uusapan natin. Di ba? Alam mo, Coach Eddie, ang sinabi ni Ninong Eddie, ang pinakagusto ko sa sinabi niya, alam mo kung ano yon, sa dami niya na sinabi, isa lang ang aking totoong naintindihan. Alam mo, sinabi niya kanina, ayaw ko pong tumaas. Yan ang batalighaga ko si Eddie, sinabi ni Ninong Eddie na ayaw ko pang tumaas. Yan din ang sinasabi ko noon. Yan ang sinasabi ko noon. Yan ang pinakagusto ko. Kukontrahin ko si Kuya Ed pag December na, hindi pa tataas. Kukontrahin ko siya pag December na, hindi pa tataas eh. Ngayon nga prediction. Hindi, matalighaga sinabi niya. Bakit ayaw pa niya tumaas? Anong meron sa kanya? Anong gusto niya? Anong vision? Anong ba ang naiisip mo? Ano bang gagawin mo? Bakit ayaw mo pang pataasin? 'Di ba? Ninong Eddie. Gusto ko bang bumili ng marami? Yan ang mas gusto ko. Yan ang gusto ko, Ninong Eddie, ang sinasabi nyo. Mas gusto ko pang bumili at magparami. Yun ang tama. Kasi meron na ito, nakikita na $10, no? $10. Kaya bilis-bilisan nyo. Bilis-bilisan nyo, habang wala pang $10, next year, tingnan nyo na sa baba. Okay. Kilala nyo ba yung bumili ng 10,000 IX token? 10,000 nga ba yun? Parang 10,000 nga, no? 10,000. Kababayan natin yun eh. 10,000 token na binili niya ba, Coach Eddie? Parang 10,000 nga yung binili niya eh. Ma'am Tina. Ha? Ma'am Tina, nagpabili sa akin. Sa IX token. 10,000 ang piraso, hindi pesos. Piraso. Hindi ko, si Ma'am Chen. Anong pangalan nun? Annabelle. Si Annabelle Chen. Annabelle. 10,000 ang binili niya. 10,000 ha? 10,000 piraso, hindi 10,000 pesos. Di ba? Pero natimingan niya yung bro noon kasi 4 pesos lang nun. $4. 4 pesos. 4 pesos lang yata yun. Ngayon, kahit 7 pesos, okay na yan. Tatlong... Di ba? Okay na yan. Magandang peso yan. Oo. Ayan. Grabe yan. Palaisipan talaga ito sa akin eh. Ito, from 7 pesos, magiging $10, tapos magiging $100. Ay, kung nakikita mo yung potential na mangyayari sa kanya, bilis-bilisan mo na. Alam nyo ba, Coach Eddie, ang pinakamaganda sa token na nakita ko, sa X token? Habang naghihintay tayo ng $10, ay nakikinabang ka na. Kasi merong time deposit eh. Merong staking. Tama ba? Tama. Gamitin mo sa energy, pwede. Pwede mong i-stake ng token. Di ba? Bumili ka ng 10,000 piraso, 70,000 pesos. Tama? Imposibleng hindi ka tumubo doon sa ganong karami. Imposible. Di ba? I-stick mo yon, i-stick mo siya doon, 10,000.
dadami ng dadami yon. Sa isang taon, dadami ng dadami. Oh, habang naghihintay ka ng taas ng value, nag-i-income siya. May talo ka doon. Wala. Yan ang aking ginawa. Sabi ko noon, hindi pwedeng babawasan. Hindi ko pwedeng bawasan, kundi dapat madagdagan. Buwan-buwan, madagdagan ko buwan-buwan. O ngayon, magkano na? 25,000 meron ako. Ay nagsimula lang ako magkano? 2,000 lang yata yun, 2,600. Paano? Ano nangyari? Sa totoo lang, hindi naman ako gaano bumibili. Eh kasi nag-i-income siya eh. Nag-i-income siya. Yung income niya, pasok ulit. Dagdag ng dagdag. Pagulong ng pagulong. O habang naghihintay ako ng mataas ang palyo, o di, dagdag ako ng dagdag. Kasi nga ang aking vision at saka yung aking rules, number 1, hindi ako pwede magbawas. Magdadagdag ako. Yun ang aking batas. O, gawa rin kayo ng batas ninyong sarili. May batas akong sinusunod. Ay, hindi pwede magbawas. Ako'y magdadagdag. Ganun yun. Dagdag. Ang rules ko, dagdag. Hindi bawas.